Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, may mga katangian na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag ito ay nagawa natin at nasa pamuhay, tayo ay makakamit ng pinakamataas na antas ng pag-uugali sa Islam. At ito ang katuruan ng Islam sa atin. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil man kata'ak. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, makipag-ugnayan sa mga taong pumutol ng ugnayan sa iyo. Ang bagay na ito ay mahirap. Lalo na pag relatives natin, pamilya, kaibigan, may mga misunderstanding na hindi pagkaintindihan, bigla na lang lalayo, bigla na lang mawawala. Pero ang Islam, mananaig pa rin sa taong mananampalataya na dapat pairalin niya ang katuruan ng Islam, hindi ang kanyang emosyonal. Na dapat niyang i-connect, tawagan, i-chat na kumusta na ang kanyang pamilya. Dahil ang patuloy na pag-uugnay, silatur rahim, ang pagkokonekta ng pagmamahalan sa bawat isa ay napakalaki o napakataas na antas ng pag-uugali ng Islam. Ito yung reliyon natin. Mapagmahal at hindi nang iiwan. At ang pangalawang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila man asaa ilayk. At maging mabuti sa mga taong naging masama sa iyo. Ito din ang katangian na masakit. Minsan may mga taong sobra ginawa sa iyo, ganito, ganyan, minasama, ginawa ka ng kwentong na masama, pero nanaig pa rin ang katuruan ng Islam. Dahil nasa pamuhay natin ang katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na dapat nating na mas mainam ang kabutihan na iganti natin sa kanila. Ang pangatlo, wa qulil haq walau ala nafsik. At sabihin mo ang katotohanan kahit laban pa ito sa iyong sarili. Sa hadith na ito, tinuruan tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maging tapat sa ating sarili. Huwag magsinungaling. At tanggapin natin ang pagkakamali natin. Isa sa mga hak, ang mananampalataya hindi natatakot magsalita ng katotohanan. Kung ikaw ay nagkamali, tanggapin mo nagkamali ka. Dahil ang hadis na ito, nagtuturo ng tatlong katangian ng antas ng haligi ng kaugalian sa Islam. Una, ang pagpatuloy ng ugnayan sa mga relatives, kaibigan na pagmamahal. Ang pangalawa, ang pagganti ng kabutihan kaysa sa pagganti ng kasamaan. Ang tatlo, ang pagtanggap ng kamalian. Ang pagsabi ng katotohanan ay ito ay napakalaki at napakagandang katangian ng mananampalataya. Dahil ang taong mabuti, hindi kailanman magkapareho sa mga masama. La yastawil hasanatu wala sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabutihan kailanman hindi magkapareho sa kasamaan. At gantian mo ito ng mas mainam pa. Ang iyong kaaway ay parang magiging matalik mong kaibigan. Ito yung payo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating isapamuhay. Tabi natin muna ang galit natin at huwag nating putulin ang ugnayan sa mga relatives natin, pamilya, kaibigan. Dahil napakahalaga to ang mga katuruan ng Islam. Naway makapulot tayo ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.